Isipin mo to. Ikaw ay isang estudyante na sa loob ng silid-aralan. Nagsisimula na ang klase, tapos biglang sinabi ng guro mo, Ngayon ay tatalakayin natin ang LGBTQ. LGBTQ? Parang yung nakikita ko sa TV ng mga lalaki na mukhang babae. at buong maghapon, pinag-uusapan ninyo ang iba't ibang aspeto ng LGBTQ. Marami ang natutunan mo at naliwanagan ka sa mga bagay na dati mong hindi naiintindihan. Sa ilang sandali, uwi na! Mama, Papa, nandito na po ako. Kumain ka muna, anak. Umupo ka sa hapagkainan. Nagtanong ang iyong ina. Ano ang natutunan mo sa eskwela ngayon, anak? Marami po. Nalaman ko po ang tungkol sa LGBTQ at kung paano natin dapat respetuhin ang bawat isa kahit magkaiba tayo. Ito na ba ang tinuturo sa kabataan ngayon? Ito ay mali. Patawarin mo kami, nagpapalisto. Ang mapayapang hapunan mo ay naging magulo. Nagagalit ang mo sa lipunan at dumadasal na ang iyong ina. Bigla mo na lang napaisip kung bakit maselan na pag-usapan ang LGBTQ sa Pilipinas. Ngayon, ito na ang umiiral na tanong. Dapat bang ituro sa paaralan ang mga tema ng LGBTQ? Mula Batanes hanggang Holo, magandang araw Pilipinas! Ito ang Diskusyong Pantay! Podcast na kung saan bukas ang anumang usapan at naririnig ang boses ng kababaihan, kalalakihan at lahat. Ako ang iyong host, Raymond Pe. At ako naman si Eva Garcia, ang inyong co-host. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga uusapan ng LGBTQ sa kabataan. Tama ka dyan, Raymond. Sagutin na natin ang tanong kanina. Dapat bang ituro sa paaralan ang mga tema ng LGBTQ? Upang mas mapalalim ang talakayan, kasama natin ngayon 4 na mag-aaral na magbibigay liwanag sa dalawang pananaw sa usapang ito. Sa panig na sumusuporta sa pagtuturo ng tema ng LGBTQ sa paaralan, makakasama natin si Adam Mendoza, isang student leader na naninindigan para sa pagkapantay-pantay, at si Daniel Balmonte, campus journalist na nagsusulong ng inklusibong edukasyon. Samantala, sa panig na hindi sumusuporta, narito si Rojalyn Dalumpines, aktibong miyembro ng isang faith-based youth organization, at si Dreus Ola, isang STEM student na naniniwala na dapat unahin ng paaralan ang pangunahing akademikong asignatura. Narito ang mechanics ng ating debate. Magkakaroon ang bawat panig ng opening statement, susundan ng rebuttal at maikling palitan ng tanong, at magtatapos sa kanilang closing statement. Malinaw ang dalawang panig, malinaw ang magkaibang paniniwala. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang debate. Unang magsasalita ang panig na sumusuporta. Salamat. Bago tayo magsimula, ihayag ko muna ibig sabihin ng LGBTQ. Ang LGBTQ ay acronym para sa lesbian, gay, bisexual, transgender, at queer. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang sexual orientation at gender identity. Mahalaga itong matutunan dahil ito ay tungkol sa paggalang at pantay na karapatan sa bawat tao. Kapag natutunan ng kabataan ang LGBTQ, nagiging bukas ang isip at maunawain sila. Maraming kabataang LGBTQ ang nakararanas ng diskriminasyon o bullying. Kaya, mahalaga ang tamang impormasyon, suporta at proteksyon. Naiintindihan namin, pero mas mainam kung ito ay tatalakayin sa tahanan. Hindi lahat ng bata handa at pwede itong magdulot ng tensyon sa pamilya.
Mas dapat unahin ang core subjects at values education bago komplikadong social topics. Ang edukasyon tungkol sa LGBTQ ay hindi pumipigil sa academics. Maaari itong masama sa values education o electives para matutunan ang respeto at pantay na karapatan. Kung hindi sa paaralan, maraming kabataan ang kumukuha ng impormasyon sa social media na kadalasan ay puno ng maling impormasyon. Hindi ito laban sa tradisyon o reliyon. Layunin lang ay palawakin ang kaalaman, magturo ng respeto at protektahan ang karapatan ng lahat. May tamang panahon at paraan para sa ganitong talakayan. Ang paaralan ay dapat pundasyon ng akademiko at pangunahing pagpapahalaga at dapat talakayin ang LGBTQ teams sa tamang oras at paraan. Maraming salamat din sa mga guest speaker, Adam, Daniel, Rogelyn at Dreus, sa pagbibigay liwanag at pagbabahagi ng kanilang pananaw. Malinaw na may magkaibang pananaw sa isyong ito. Ngunit sa diskusyong pantay, layunin natin ay makinig, maunawaan at igalang ang bawat panig. Tandaan, ang tunay na edukasyon ay hindi lang tungkol sa kaalaman, kundi sa pag-unawa at respeto sa bawat isa. Ang podcast na ito ay hindi magsabi kung ano ang tama o mali, kundi magbigay ng impormasyon sa iba't ibang pananaw. Nasa inyo, mga tagapakinig, ang magpasya at bumuo ng sariling opinyon. Mulang Batanes hanggang Holo, maraming salamat sa pakikinig. Ako si Raymond Pe. At ako si Evo Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Diskusyong Pantay.